This program is brought to you by Land Bank of the Philippines, PhilPost, Iloilo City, and the Iloilo Dinagyang Foundation. Kung may carnival ang Rio de Janeiro, Oktoberfest ang Munich, at Mardi Gras ang New Orleans, ang Iloilo may Dinagyang Festival. Pag sinabi mong Iloilo, it means Dinagyang. Pag sinabi mong Dinagyang, it means Iloilo. Sa amin, it's a way of life namin, it's a passion. Kahuling linggo ng Enero, dinadayo ng mga turista ang Iloilo City para sa 3 araw na tuloy-tuloy na pagdiriwang sa ngalan ng Santo Niño. We can say it's the #1 festival in the Philippines. Wala raw kaparis ang selebrasyon na hinugot mula sa pagsasama ng kultura at relihiyon. Nakikita, nararamdaman, pero hindi madaling ipaliwanag. Viva! Viva! Santo Niño! Viva! 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 Hindi magkapantay dito sa Dinagyang kahit anong lugar. It's the happiest time of the year. Pero higit sa sayawan, kainan at pasiklaban ang dala ng pinakahihintay na fiesta ng mga Ilonggo. Kasabayan ng agos ng kasiyahan, isang panibagong daan at mukha ng kaunlaran ang bumungad sa Iloilo. Makulay, magarbo at masaya. Ang dating simpleng kasiyahan, ngayon ay isa ng pambansang pagdiriwang. Sino mag-aakala na ang Dinagyang ang magbubukas ng pinto sa mga Ilonggo? Ako po si Doc Eddie. Halina't makisayaw sa kapistahang nagbigay buhay sa Iloilo. Isang galing pook. Nakuha raw ng Iloilo ang pangalan nito dahil sa hugis ng syudad, Korteng Ilong. Ang tinawag na Irong-Irong noong araw, kalaunan naging Iloilo. Kabisera ng probinsya ng Iloilo, ang syudad ay mayaman sa karanasan. Isang urban center na ito ng hiranging syudad ng Queen Regent ng Spain noong 1889. Bago naging syudad ang Iloilo noong 1889, ito ay parte lamang ng Haro, isa sa pinakamatandang bayan sa Pilipinas. Nasa isla ng Panay, itinuturing na regional center ng Western Visayas ang Iloilo City. In the 1960s, Iloilo City was second to Metro Manila in terms of economic and political position. That's why it used to have the name as the Queen City of the South. In the process, the Ilonggo started to become lazy, we started to become dirty, we were not professional in dealing with things, we were always late. Naisibalik ng mga Ilonggo ang dating ningning ng syudad. At nakikita ni Mayor Jed Mabilog ang Dinagyang Festival na isang magandang bihikulo para dito. Dinagyang Festival is one of the best examples of private-public partnership. It is not only like the private sector who are in charge, it is not only the government, it is not only the church that participates, but it is already everybody. Umaani ng parangal sa loob at labas ng bansa ang taunang festival dahil daw sa pagkakaisa at pagtutulungan ng mga Ilonggo. Nagbibigay ito ng panibagong sigla sa syudad. With the sense of pride and sense of ownership, na ayaw nila pahiyain yung Iloilo at saka yung Dinagyang. 1967, nagsimula ang debosyon ng mga Ilonggo sa Santo Niño, ang puso ng Dinagyang Festival.
Itong imahe ng Santo Niño de Arévalo ang pangatlong pinakamatandang Santo Niño sa buong Pilipinas. Dala ito ng Agustinians noong 1581. Nagdala ng replika ng Santo Niño de Cebu sa San Jose Parish ang dating rektor ng Basilika ng Santo Niño. Masayang sinalubong ng mga deboto ang imahe at mula noon, nag-umpisa na ang selebrasyon ng kapistahan tuwing ikatlong linggo ng Enero. Kasi nag-umpisa lang yun sa Ati-Atihan sa Iloilo, taking the name of Ati-Atihan in Calibo. 1977, bininyagang Dinagyang Festival ang Ati-Atihan sa Iloilo. May ibig sabihin ba ang Dinagyang? Dagyan is merrymaking, a joyful celebration. 150 years ago. 150 years yung Sa parokya lang dati ang kasiyahan, sabi ni Father Raimundo Alcagaya, parish priest ng San Jose. Lumaki raw ito nang maglabas ng utos si Pangulong Marcos. Sa kanyang direktiba para sa Balikbayan Program, ininganyo ang lahat ng syudad sa bansa na magkaroon ng kanya-kanyang festival para sa promosyon ng turismo. Nakita ng city, ng syudad ng Iloilo na ito na mayroon na siyang existing na festival doon sa may San Jose. Hiniram nila yung festival na yon dito sa parokya dahil nagiging citywide na siya, hindi na kaya ng parokya na hawakan yung festival. So, nirelinquish yung doon sa may city of Iloilo. Kaya mula noon sila na nagpapatakbo ng festival. Pero hindi raw maganda ang naging pamamalakad noon ng mga taong kinuha ng City Hall para sa Dinagyang. Nagkaroon din ng issue tungkol sa paghawak ng City Hall ng pondo. Pero iba yung talaga yung pagtakbo ng festival if it is managed by the private sector. Kasi mostly of our sponsors have more trust on the foundation. Bibigay silang malaki, gusto din nila makita kung saan pupunta yung pera. Iba yung kung sa private mag-handle, there's at least may transparency. Si Ramon Cua Locsin, ang Pangulo ng Iloilo Dinagyang Foundation Incorporated. Ang grupo mula sa pribadong sektor na kasalukuyan nagpapatakbo ng Dinagyang Festival. Ang foundation ang naghahanap ng sponsors para sa festival. Nakikihati ang City Hall sa gastusin. May sharing of resources kami, no? At nagtulungan kami. But mostly it is the Dinagyang Foundation nag-manage and who do the dirty works talaga. Kami bahala sa almost all the activities. We form committees. The plans is not from top to bottom, but it is from bottom to up, and it involves everybody. So each one is giving their own role. Hindi na kami ang nagdidikta sa kanila. Ang matibay at malakas na public-private sector partnership sa likod ng Dinagyang ang pagkakaiba raw ng dating Ati-Atihan sa Iloilo at iba pang mga festival sa bansa. It is winning the trust and confidence of the private sector. Meron kami mga projects, we go to the private sector and they're always there to support us financially. And this has brought to the dynamism and the progress of where Iloilo City is right now. Sa nakaraang 4 na taon, mas lumaki ang pangalan at selebrasyon ng Dinagyang. Ilang ulit na itong lumabas ng bansa at ang dating fiesta ng Santo Niño sa Iloilo tuwing Enero ay buong taon na ngayong pinaghahandaan. Delight in the revelry as we dance in praise of the Santo Niño. Smile in satisfaction as you savor the delectable taste of our special noodle soup recipes. Enjoy every bite as you nibble the crisp, sweet biscuit that is genuinely Iloilo. Iloilo City, home to world-class festivals. This program is brought to you by Land Bank of the Philippines. 3 months, gabi-gabi kami pumapractice, rehearsal. Ang mga practices namin, mahirap. Kahit may sakit ka, sumasayaw ka pa rin. Masaya ka,
maraming experience. 6 na taon na nagsasayaw sa dinagyang si Michael Ora. Isang deboto ng Santo Niño. Ang tropa nila ang nag-champion sa 2 huling festival. Masaya kahit mahirap, kahit pagod na kami, pinipilit rin namin para mapakita sa maraming tao na magaling po kami sumayaw at namin performance. It's a passion and devotion kay Senior Santo Niño. Kasi knowing nga ang Dinagyang is a festival in honor of Senior Santo Niño. So lahat ng mga bata, actually wala silang talent fee. No? Voluntarily yung pagsali. Si Romel Flogen, ang choreographer ni na Michael sa nakaraang 2 taon. 5 eskwelahan na ang hinawakan niya sa 25 taon niyang pagko-choreograph sa Dinagyang Festival. In-look forward namin yan, no? Not only the Dinagyang itself sa contest proper, but the whole duration of the year. Nasa system na ng Ilonggo na yung Dinagyang in terms of preparation, in terms of training, in terms of celebration, in terms of activities. Tuloy-tuloy raw ang training ng mga bata mula sa pagbukas pa lang ng eskwela. Ganon din ang research para sa konsepto ng kanilang ipapalabas. 3 hanggang 4 na konsepto ang kanilang binubuo para may reserba at pagpilian. Magastos ang isang palabas at taon-taon, lumalaki raw ang gastos dahil sa production design. Sagot ito ng eskwelahan na may kaunting tulong mula sa City Hall at Dinagyang Foundation. We spent, I think, millions in terms of costume, sa preparation, sa training, sa production ng sets and props, then sa artists na mga tao na naggumagawa ng costume, yung mga talent ng mga like choreographer, dance master, musical director, no? Yun, lahat-lahat yun. Yung grand champion, I think 175,000. Then mga special award na tag 20,000 each. More or less mga 350,000. Yun yung pot money mo kung masweet mo lahat na award. Wala mang parte sa premyo ang mga nagsayaw, may bonus naman ang Grand Champions. May imbitasyong makapagtanghal sa iba't ibang lugar. Nakarating si Michael sa Amerika at Hong Kong dahil dito. Last year we went to LA and New York for the Philippine Independence Day Parade. Ginagawa ng Tourism Promotions Board natin. They chose a group that would do the campaign for the It's More Fun in the Philippines to bring back Balikbayan. So kami yung napili for the past 2 years. Naka-prove kami sa kanila na when Dinagyang goes to a place, nagbibring ng pieces of home sa mga lugar na yon. Ito yung best costume. Iba't iba ang mga design at theme ng Dinagyang taon-taon. Sabi ni Ben Jimena, City Tourism Officer, binabantayan raw maigi ng mga organizer ang kalidad ng palabas. Before we used to have 20 to 25 groups participating. And it means having a parade na naglalas until 2 to 3 p.m. na hindi naman masyadong maganda dahil ang mga tao na nang-tatire na. So ginawa namin, yung binibigay nating subsidy should be based on their ranking. Sa previous year, may track record silang mapakita bago natin sila bigyan ng subsidy. Ilan na lang ang 10 na lang. Puro bongga lahat. Bongga talaga. Magaling, maganda. Bahagi ng kultura ng Iloilo ang pagkain at kasama ito sa selebrasyon ng Dinagyang. We're known for a very tasty food, especially yung mga local natin na cooking. Sinamantala namin ang pagkakataon. Ito ang biskotso, ang pinakasikat na pasalubong mula sa Iloilo. Galing ito sa salitang biskoktos, na ibig sabihin, niluto ng 2 beses. Ito ang pinakamasarap na lapas matchoy. Wow! Ito ba yung pansit mo, no? Maraming salamat po. Bukod sa lapas batchoy, sikat din dito sa Iloilo ang pansit molo. Champion! Sa gitna ng kasiyahan at kung ano-anong palabas, pinipihak daw ng mga tao sa likod ng Dinagyang na hindi mawawala sa eksena ang Santo Niño. Bukod sa 9 na araw na nobina ng pagsalubong sa pista ng Santo Niño, ang lahat ng mga aktibidad sa 3 araw ng festival ay nagsisimula sa misa. Without the Santo Niño, of course, wala sa Dinagyang. We keep up
the devotion and the promotion. Hindi ba natatabunan ng commercialization, yung religious aspect sa Dinagyang Festival? In terms of commercialization, masyadong intense siya. Pero ang religious aspect andyan pa rin. Sa tingin niyo po yung Dinagyang Festival per se, nakakatulong para palakasin yung devotion? I believe so. Nakikita ng mga tao sa Santo Niño eh. Yung mga tribes mismo, at the end of the Mass, may nag-aalay sila ng dance nila dito sa Santo Niño. Yan binabantayan ng parokya na dapat hindi mawawala yung religious aspect ng Dinagya. Natagpuan. Hindi raw tatagal ng higit 40 taon ang Dinagyang kung nabura ng makukulay na palabas ang debosyon sa Santo Niño, sabi ni Father Alcagaya. Napaka-relihiyoso raw ng mga Ilonggo at ang kanilang debosyon sa Santo Niño ay nagpapatingkad sa kapistahan. Marami sa mga tribes na nagkukumpit, hindi dahil sa prize, hindi naman sila nananalo, and yet they try to sustain, dahil ito'y halad, ito'y alay nila sa Santo Niño. Busy ang simbahan sa Dinagyang. Bukod sa mga misa, abala ito sa prosesyon, fluvial parade at religious sadsad. Ano yung sadsad? Pinaya namin sa Cebu yan. It used to be 1 hour lang. Kaya lang due to the people's demand, na-extend siya into 1 hour and a half to 2 hours. No? Purely singing, chanting of the Santo Niño. Pagsasayaw, tapos paglalahad ng mga petitions mo, ng hinihingi mo. Wala lang, sasayaw lang. Saan yung sayaw? Diyan sa harapan ng simbahan. Punong-puno po yan pag during the sadsad. Diyan ka lang sa tinatayuan mo, pero yung sumasayaw ka lang dyan. Aminado ang mga Ilonggo na hindi orihinal ang selebrasyon ng Dinagyang. Mula ati-atihan hanggang religious sadsad, kopya lang mula sa ibang lugar. Pero may pagkakaiba pa rin daw ang Dinagyang. As a better copy. Dinagyang na raw ngayon ang dinadayo at ginagawang pamantayan ng ibang festival sa bansa. Katunayan, ang mga talent ng Dinagyang tulad ng choreographers at artists ay ini-import para magturo at magbigay ng training. They ask us to help them with how to manage their festival. We offer them free lectures on festival management. We were invited in some other localities to talk about preparing for their festival. Malaking gastusin man daw ang Dinagyang, mas malaki naman ang balik nito sa lahat ng Ilonggo. Although it's just a festival, it's just a celebration, it's making fun, being happy. Pero in the long term, it's all about creating jobs and economic growth para sa community. Delight in the revelry as we dance in praise of the Santo Niño. Smile in satisfaction as you savor the delectable taste of our special noodle soup recipes. Enjoy every bite as you nibble the crisp, sweet biscuit that is genuinely Iloilo. Iloilo City, home to world-class festivals. This program is brought to you by Land Bank of the Philippines. Magandang buena mano ng taon ang Dinagyang, lalo na para sa mga maliliit na negosyante. Ang gusto naman yan, araw-araw, Dinagyang eh. Kasi magandang kita, maraming tao. Higit 30 taon na nag-renta ng 2 kiosk si Nonulu tuwing Dinagyang. May pwesto sa supermarket at palengke, nagtitinda siya araw-araw ng kambing at manok. Nagkuha ko ng kiosk, nagbibinta ko ng mga beer, mga pulutan, lahat, mga kambing, mga isda, talaba, pantat, manok. Wala nang tulugan. Kasi pag magtulog ka, hindi ka kikita ng malaki. Sa dami ng mga turista at bumibili kapag Dinagyang, sulit daw ang puyat niya. Ang kita ng 3 araw sa festival, 1 buwan niyang bubunuin sa palengke. Kahit bumagyo, kukuha ka silang pisto. Kahit umulan, ang tao, dyan pa rin. Grabing tao. Sa nakaraang Dinagyang, namuhunan si Nono ng 70,000 pesos. Doble ang kinita niya. Yung estimate namin, there are 1 million tourists coming in.
Hindi lang 600,000 million Coming in during the festival for the 3 days. Mga stall daw ang talagang tumitiba sa festival dahil sa mga gumagalang bisita. Yung underground economy, yung hindi kumukuha ng mga business permit, yun ang malaking earner. Every year, sila pa naghihintay kung kailan kami buksan yung registration. About 800 to 900 kiosks nag-rent sa amin. 1,600 pesos ang renta sa foundation ng bawat kiosk. Si Luisa Segovia, pinuno ng Iloilo Business Club, ang treasurer ng Dinagyang Foundation. Ayon kay Segovia, aabot ng 15 million pesos ang gastos para sa isang magandang festival. Dapat may mga 6 million ako pag-umpisan. Pag-start ng preparations ng festival. Kasi yung mga tribes, kasadyahan, and at saka ibang committees, magre-request yan ng subsidy nila. Ang pauunang pondo na 6 na milyon ay manggagaling daw sa City Hall at ang balanse ay kailangan punuan ng private sector. Ang foundation ang kumukolekta ng sponsorships at nag-i-issue ng resibo sa mga donasyon. Ang target namin usually na 50% or over ang private sector. Na-meet namin ang goal namin. May surplus kami ng konti. Hindi raw pwedeng ubusin ang lahat ng koneksyon sa mismong pista. Kailangan magtira ng pondo para sa paghahanda sa susunod na umpisa ng taon. January ang festival namin. Kung magpre-prepare na kami ng festival, nag-uumpisa kami ng mga October at the latest. Dapat may panggastos ka, especially for the tribe. Ang tribe subsidy namin this year, mga 3.6. So dapat at least I have 3.6 for the Ati tribes at saka 2 point something for the Kasadyahan tribes. Sa mismong 3 araw ng pista, buhos ang gastos. May 25 hanggang 30 komite na kumikilo sa festival. Bawat isa ay may kanya-kanyang funding. For the peace and order, funding may amount, about $500,000 para sa mga pulis, sa snacks nila. So almost every committees may Miss Dinagyang kami, mayroon din funding yon. May mga cultural show din kami. So we have separate funding for it. Bukod sa subsidy ng mga grupo at tribong kasali sa palabas, kailangan maglaan ng pondo para sa iba pang proyekto ng lumawak na Dinagyang. Nagbibigay din ang foundation ng mga scholarships sa mga IPs. Dahil sikat na ang Dinagyang at bukas ang libro ng foundation, hindi na raw ganun kahirap ang paghingi ng donasyon at pagkumbinsi sa mga negosyante na mag-advertise. Transparent kami with our sponsors. They respect us. Every January, we don't have to look for sponsors anymore. They just come forward. Napakalaking pera ang pumapasok at umiikot tuwing Dinagyang. Isang linggo bago magdinagyang, puno na raw ang mga hotel sa Iloilo City. Mga 2 billion. Ba? 2 billion, ha? Pesos. Kung gagamitin natin yung computation ng DOT in terms of tourist receipts, ilan ang turistang pumupunta in a given time of 3 days, kasi yun ang celebration mainly, karamihan sa kanila na nag-i-stay ng 3 o 3 araw or more, no? So, yung expense nila during sa mga araw na yan, ni-compute namin for domestic tourists, it's more or less mga 4,000 a day. Yung mga foreign tourists, yung expense nila mas malaki kaysa local tourists. Ang pamamayagpag daw ng Dinagyang ay kasabay din ng pagdami ng mga negosyo sa syudad. It attracts a lot of people to know that there is an Iloilo City with a Dinagyang on it. So when they start searching for Iloilo City, they would see that right now Iloilo City has a lot of improvement with about 50 billion pesos worth of new investment. It was a silent city before, just doing its own chores every day. But this time, since we've been bringing Dinagyang outside, especially that with the international flights right now of our Iloilo International Airport, we were able to attract not only tourists, but also businesses as well. Noong nakaraang taon,
mas marami pa raw ang bumisita sa Iloilo City kaysa sa populasyon nito. 1 milyong bisita ang target ng syudad ngayon. Sa susunod na taon, 2 ministerial meeting ng Asia-Pacific Economic Cooperation ang gagawin sa Iloilo City. Marami pang ibang nangyayari sa Iloilo na ikinatutuwa at ipinagmamalaki ng mga Ilonggo. Maraming improvement kahit saan ka magpunta. Doon sa Pagkatulis, wala mga dental sa mga barangay. Binibigay ng syudad. Talaga malaking pinagbago ng Iloilo. Malaking daan, malaking karsada. Maganda. Sa Dinagyang Festival daw, nag-umpisa ulit ang lahat. The Dinagyang Festival, it has brought a lot of positive change for Iloilo City through the private-public partnership and the other best practices that it has brought to us. And I hope that it should also serve as a model for other cities, for other LGUs to become successful with a festival itself. Pinakita sa atin ng Iloilo na ang mahusay na pagtutulungan at pakikiisa ng mamamayan at mga gobyerno, ng pribadong sektor at ng simbahan ang susi sa matagumpay na pagdiriwang. Ito rin ang sukatan na isang progresibong bayan. Masayang kapistahan, naging daan sa kaunlaran. Simple lang yan! Kaya mo yan! Viva Silo Saltillo! Dinaga! Malikhaing paraan sa paraang malikhain kasama ang mamamayan. Mamamaya'y pagsama Pagbabago na lantad na pagbabago Tuloy-tuloy na pagunlad Tuloy-tuloy na pag-asenso Sa dami ng balakid Sa dami ng hadlang Ang diwang nanunupig Nagtitiis na lang Ngunit huwag kang papayag Huwag kang pabubuhay Tadhanang ating palad Nasa ating kamay. This program was brought to you by Land Bank of the Philippines, PhilPost, Iloilo City, and the Iloilo Dinagyang Foundation.